kayong lahat. Si Jesu-Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ang nagtirang sa tinubos niyang bayan. Pupuri mga hinirang, masayang nagdiriwang. Manganak tayong lahat, si Jesu Cristo ay nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Umpisahan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway maging lalong masigasig sa pagdiriwang ngayon sa iyong pag-ibig, sapagkat sa panahong ito ng pagkabuhay, higit naming nalalaman na ang mga hinango mo sa dilim ng kasalanan ay katibayan ng iyong pagkamaasahan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, si Felipe ay inutusan ng isang anghel ng Panginoon. Pumunta kaagad sa timog sa daang patungong Gaza mula sa Jerusalem. Ito'y ilang. Kaya't naparoon si Felipe. Sa darating naman ang isang Etiopang eunuko. Siya ang tagapamahala sa lahat ng kayamanan ng Candace o reyna ng Ethiopia. Nagpunta siya sa Jerusalem at sumamba sa Diyos. Siya'y pauwi na noon, nakasakay sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaías. Sabayan mo ang sasakyang iyon, sabi ng Espiritu kay Felipe. Patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng eunuko ang aklat ni Propeta Isaías. Kaya tinanong niya ang eunuko, nauunawaan po ba ninyo ang inyong binabasa? Paano kung mauunawaan ito kung walang nagpapaliwanag sa akin? Sagot nito. At si Felipe inanyayahan niyang sumakay sa karwahe at umupo sa tabi niya. Ito ang bahagi ng kasultang binabasa niya. Kung paanong walang imik ang tupa na dinadala sa patayan o ang kordero sa harapan ng manggugupit, gayon din naman, hindi siya nagbuka ng kanyang bibig.
Siya'y hinamak at pinagkaitan ng katarungan. Walang maitatala tungkol sa kanyang mga inapo, sapagkat kinitil dito sa lupa ang kanyang buhay. Sabihin mo nga sa akin, wika ng eunuko kay Felipe. Sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? Buhat sa kasulatang ito'y isinalaysay ni Felipe ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. May tubig dito, sabi ng eunuko. Ako ba'y hindi po maaaring binyagan? Sinabi sa kanya ni Felipe, maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso. Sumagot siya, sumasampalataya ako na si Hesukristo ang anak ng Diyos. Pinatigil ng eunuko ang karwahe. Lumusong silang dalawa sa tubig at bininyagan siya ni Felipe. Pagkaahon nila sa tubig, si Felipe kinuha ng Espiritu ng Panginoon. Hindi na siya nakita ng eunuko na nagpatuloy naman sa kanyang paglalakbay na tuwang-tuwa. Namalayan na lamang ni Felipe na siya'y nasa Azoto. Mula roon, ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol kay Jesus sa lahat ng bayang dinaraanan niya hanggang sa marating ang Sisaria. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy, isigaw. Sang kalupaang nilalang, galak sa puoy, isigaw. Ang lahat ng bansay magpuri sa Diyos. Inyong iparinig, papuring malugod. Iningatan niya tayong pawang buhay. Di tayo bumagsak, di niya binayaan. Sang kalupaang nilalang, galak sa puoy, isigaw. Lapit at makinig ang nagpaparangal sa Diyos at sa inyo'y aking isasaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan. Nung ako'y balisa, ako ay dumaing sa Diyos na dapat purihin. Handa kong purihin ng mga awitin. Sang kalupaang nilalang, galak sa puoy, isigaw. Purihin ng Diyos, siya'y papurihan. Yamang ang daing ko'y kanyang pinakinggan, at ang pag-ibig niya ay aking kinamtan. Sang kalupaang nilalang, galak sa puoy, isigaw. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Pagkaing dulot ay buhay, si Jesus na pong mahal, buhay natin siya kailanman. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Walang makakalapit sa akin malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw." Nasusulat sa aklat ng mga propeta, at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Yaong nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang iyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang, gayon may namatay sila. Ngunit ang sino mang kumain ng pagkaing bumababa mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain nito, at ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayong lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang ebanghelyo po natin ngayon ay isang parte lamang sa napakahabang diskurso ng Panginoon sa kanyang pagpapakilala sa kanyang sarili sa ating lahat bilang tinapay ng buhay, pagkaing nagbibigay ng buhay. Ano po ang naiisip natin kapag narinig natin ang mga kataga o ang salitang tinapay ng buhay? Ano po ang nai-imagine natin? Normal lamang po na maisip natin na ang tinapay ng buhay ay ang banal na misa, ay makukuha sa banal na misa. Normal lamang po ito na maisip natin ang tinapay ng buhay, makaisip natin ang altar, ang kalis, ang ostyang tinataas ng pare sa kanyang pagmimisa. Ang tabernakulo, normal na ito ang ating maisip kapag narinig natin ang tinapay ng buhay. Dahil ang misa, ang Eucharistia, ang rurok at ang pinagmumulan ng ating pananampalataya bilang Kristiyano. The Eucharist is the source and the summit of Christian life. Kaya tama po, kapag naisip nating tinapay na nagbibigay buhay, ay ang Eucharistia. Pero pinapaalalahanan po tayo ng Panginoong Diyos sa pagbasa natin ngayong araw na tingnan ang Eucharistia sa mas malalim na paraan. Na intindihin ang pagmimisa sa mas malalim nitong ibig sabihin. Dahil po kailangan po nating mag-ingat na ang Eucharistia ay hindi lamang po dapat naiiwan sa altar, hindi lamang po nakasilid sa tabernakulo, na ang Eucharistia ay hindi lamang po yung tinatanggap natin sa ating mga kamay tuwing komunyon. Kapag sinabi ng Panginoon, naisin ninyo, tanggapin ninyo ang mga pagkaing hindi nawawala, hindi nabubulok, bagkus ang pagkaing nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kapag sinabi ng Panginoon na do not work for the food that perishes, but work for the food that will lead you to life eternal, hindi niya sinasabi lamang ito na parang pagkain sa pagkainan. He is not only saying this like it is the liturgical meal, itong banal na misang ginagawa natin ngayon sa mga oras na ito. Ang sinasabi niya dito, ang banal na, ang tinapay ng buhay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan,
ay ang kanyang sarili mismo. Tinutukoy niya ang kanyang sarili. He is not just offering something to eat. He is offering a new way of life. Ang tinapay na nagbibigay buhay ay hindi lamang misteryo na dapat nating sinasamba, bagkus ang tinapay ng buhay ay isang tao na dapat ginagaya, isang buhay na dapat isinasabuhay. That's why, my dear brothers, my dear friends, my dear sisters, to eat the body of Christ is to be the body of Christ. Kapag tinatanggap natin ang banal na Eucharistia, hayaan natin ang Panginoon na hubugin ang ating buong pagkatao, ang ating mga salitang sinasabi, ang ating mga iniisip, ang ating diwa, ang ating buhay sa isang paraan na karapat-dapat para sa Diyos. So ano po ang tinapay na nagbibigay buhay? The bread of life is patience, even though there is suffering. Bread of life is forgiveness, pagpapatawad kahit napakahirap. Ang pagiging tinapay ng buhay ay pagmamahal kahit nasasaktan. Ang tinapay ng buhay ay paglilingkod kahit hindi nakikita ng karamihan. Ang tinapay ng buhay ay pagpapakumbaba. Mga kapatid, lagi po tayong naglalaan ng oras at nakakatuwa po. Every first Friday, Wednesday, Thursday, every Sunday, naglalaan tayo ng oras para sambahin at magpasalamat sa tinapay ng buhay na nakikita at tinatanggap natin sa banal na misa. Pero ngayon, pinapaalalahanan po tayo ng Panginoong Hesukristo na ang pruweba po ng epekto ng komunyon ng Eucharistia ay hindi po nakabase sa kung gaano po tayo kahaba, gaano po tayo kadalas magdasal o magsimba. Ang epekto ng Eucharistia ay makikita lamang pagkatapos natin magdasal, pagkatapos magsimba. Makikita ito kung paano tayo makipagkapwa-tao sa mga taong nakapaligid sa atin. Dahil kung hindi naman nakikita sa ating pamumuhay, kahit gaano tayo kahaba magdasal, kahit araw-araw tayo magsimba, walang epekto ang pagtanggap natin sa banal na Eucharistia. Kaya sinasabi ng Panginoon sa Ebanghelyo, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon, ay makakapasok ng langit. Hindi lahat ng tumatawag sa akin na, Lord, Lord, will not enter the kingdom of God. Mga kapatid, ang hamon sa atin ngayon, na ang tinatanggap nating pagkain ng buhay dito sa banal na misa, ay dapat nating isabuhay. Dahil, katulad ng tinapay ng buhay, katulad ng isang tinapay na may pampaalsa, dapat ang Panginoon ay umaalsa at umaangat sa ating buhay. Katulad ng Eucharistia sa banal na misa, tingnan natin ang ating brokenness, ang ating kahinaan. At sa kahinaan na ito, hayaan natin ang Panginoon na gumalaw sa ating buhay parang maging instrumento ng pagmamahal, kaawaan ng Panginoon, at kabutihan ng Panginoon. Mga kapatid, kapag naiintindihan lamang natin
ang totoong epekto ng Eucharistia sa ating buhay, doon lamang po natin masasabi na ang misa ay sadyang langit dito sa lupa. That is the only way we can say, and we get to say, that the Eucharist is the taste of heaven here on earth. Amen. Magsitayo po Magsitayo. tayong lahat. Minamahal kong mga kapatid, lumapit tayo ngayon at manalangin sa Diyos Ama na sa kabutihan ng kanyang puso ay isinugo ang kanyang anak, ang tinapay ng buhay, sa bawat dalangin ating itutugon. Ama, turuan mo kaming sa pamamagitan ng iyong anak. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ang bayan ng Diyos na pinalalakas ng Eucharistia, naway magkaisang mamuhay sa pananampalataya at pag-ibig. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Sa pagtanggap natin sa Eucharistia ng may pagpapahalaga, naway mapalalim natin ang pag-ibig sa isa't isa. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Tayo naway hindi magkulang sa pagbabahagi ng mga biyaya sa mga nangangailangan at sa gayon ay makatulad tayo ni Kristo na nag-alay ng sarili. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ang mga may karamdaman sa katawan at pag-iisip, naway palakasin ang kanilang pagtanggap sa katawan at dugo ni Kristo sa Eucharistia. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ang mga yumao, naway makabahagi sa ipinangakong piging sa langit ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ama naming makapangyarihan, patnubayan mo kami sa aming paglalakbay at tulungan kaming lumakad sa daan ng iyong anak na si Jesus, na siyang tinapay ng buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna. Hallelujah. 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 Ang lupa'y nayanin ay tumahimik, nang ang puong ay tumig, bilang po natin. Hallelujah, 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 Hallelujah. Magsitayo na po. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ang aming alay, kami pinagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mong aming pakikinabang sa iyong pakikisama aming maaasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw.
sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat, naghahaing walang humpay ang anak mong minahal, upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu Santo, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harapan mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami ng pag-ibig, kaisa ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo si Francisco na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y bininyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang silang muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri
ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Sa tagubili na nakagagaling na utos at turo ni Jesus, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit Sumasalangit ka. Sambahin Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo na kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o minister. Sumunod po tayo. Kristo'y inialay na, pamasmong maamong tupa, magsalo tayong masaya,
sa tinapay na pamista, bago't wagas. Hallelujah. Purihin ang Panginoon sa Kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y laging tapat kailanman. Kristo'y inialay na, pamaskong maamong tupa. Magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista, bago't wagas. Hallelujah. Ang taga-Israel bayang sa bihit kanilang ihayag. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Kristo'y inialay na, pamaskong maamong tupa. Magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista, bago't wagas. Hallelujah. Announcement, mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno images, Nazareno medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayoy pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mo kaming pasulong na makahakbang mula sa dati naming pinagmakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihahayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan.
Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan po ninyo ang mga imahen at dasalan upang lalong kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minumulati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluwalhati